bahay na ito may kwento daw na tinatago. Mga tagoy na umaalingaw-ngaw sa bawat dingding, sa bawat kwarto, sa bawat sulok. Mga aninong sumusunod sa bawat hakbang mo. Nagpaparamdam at kung minsay nag-aabang sa anong pakay mo. Mahigit sa 100 taon na ang bahay na ito na matatagpuan sa Habanero Street sa Binondo. Pagawa nito ng mga batingaw noong ika-19 na siglo pa. Last month, nagwalis ako dyan sa may stairways. Paglingon kong ganon, nakita ko talaga, hindi ko na tinignan yung mukha dahil natakot na ako eh. Basta dali-dali akong tumakbo. Puno man ng kwento ng kababalaghan ang bahay na ito, iba ang kinatatakutan ni Rose at ng kanyang pamilya. Amoy luma yung gusali, yung building. 18th century pa to eh. Ang sabi nila sa amin, pwede siguro merong buyer, ganon. Ang sabi ko naman sa kanila, bigyan nila kami ng time pagka ibebenta na. Sa oras na may benta ang bahay na ito, hindi lang ang alaala ng pamamalagi nila rito ang mabubura. Ang kwento na makasaysayang bahay na ito, unti-unting maglalaho hanggang sa wala nang matira. 30 taon nang nirerentahan ng pamilya ni na Rose ang bahay na ito. Dito na lumaki ang lahat ng kanyang mga anak. Bago pa man magpasalin-salin ito sa iba't ibang pamilya, orihinal na pagmamayari ito ni Hilario Chanuangco Sunico. Negosyo niya ang paggawa ng mga bakal at metal na ginagamit sa tulay, riles ng tren at mga batingaw sa simbahan simula pa noong 1872. Isa sa mga kilalang gawa ng kanyang kumpanya ay ang dambuhalang mga batingaw ng Binondo Church. Dahil sa matagumpay niyang negosyo, ginawang gobernadorsilyo ng Binondo si Hilario. Kahalubilo ang mga may kaya at kilala sa lipunan. Kaya raw di nakapagtatakang siya ang naging inspirasyon ni Jose Rizal bilang Kapitan Tiago sa nobela niyang Noli Me Tangere. So ito yung hagdanan pababa sa Siglong. Ano meron sa Siglong? Warehouse. Bali, dyan kami sasali ng bote. Dito namin nilalagay mga bote galing ng Visayas, Mindanao. Ang silong na ito ay dating tunawan at hulmahan ng mga metal. Katunayan, nang datnan daw ito ng pamilya ni na Rose, may maliit na rilis pa raw ito sa gitna ng silong, kung saan isinasakay ang mga mabibigat na materyales. Pero ang lahat ng alaalang yan, nakubli na ng paglipas ng panahon. Ang bubong sa ikalawang palapag natutuklap na. Ang sahig, nagbabanta na rin bumigay. Walang pinag-iba ang kwentong ito sa iba pang mga lumang bahay sa kalapit na mga kalsada. Mismong bahay ng ating bayani na si Antonio Luna sa kalsada ng Urbistondo, tila kinakain na rin ng panahon. Ginawang bodega at minsan na ring naging pansitan. Ngayoy inabandona, kinalimutan. Kilala ang distrito ng San Nicolas sa Binondo dahil sa lumang mga bahay. Pero hindi na ngayon dahil unti-unti na rin silang pinapasok ng mga negosyante na ang pakay ay magtayo ng mga condominium. Ang bawat kwadrado parisukat ng lupa sa lugar na ito nagkakahalagang hindi bababa sa 100,000 piso. Sa taas ng property value rito, malamang na maitsapwera na raw ang historical value ng mga lumang bahay. Ang maganda nga sana i-restore ng government ito eh. Kaya lang ang sabi naman ng may-ari, papaano kung maging co-owner nila ang government kung sakaling i-restore nila. Hindi ko rin kasi alam kung ano magiging agreement. At saka pag ni-restore nila, totally mapapaalis kayo dito. Of course, syempre. Ang problema sa Manila, may strong impetus o rason para i-reconstruct lahat for very high density dahil nga
prime yung mga property na to for especially condominium development. At yung condominium development, yan ang nagdadrive ngayon ng most of real estate transactions. At hindi nga malayong mabura ang bahay na ito at palitan ng nagtataasang kondominium. Nagsisimula na siyang manliit sa palibot nito. Hindi nakikita ng local government yung values nito. So ang natupag nila yung basic requirements of proper design, proposed function, at kung nasa zoning ordinance mga to, bibigyan na ng permit to. Bira pumasok yung heritage value at yung heritage law. Pero kung nakabitin pa ang kapalaran ng bahay na ito, marami namang gusali sa Kamaynilaan ang tuluyan ng giniba sa ngalan ng pag-asenso. This is the first time I actually saw it in real life and I'm just so shocked, but it's sad. Halos hindi na makilala ni Daphne Osenia Paez ang lugar na ito. Malaking bahagi raw ng kabataan ng journalist at blogger ay iginugol niya dito sa Army and Navy Club sa Maynila. Alam ko mukha siyang palasyo kasi wow, it's white and then may mga arches and may mga colonnades that's maglalakad ka ng ganun kalalim. It's so beautiful. So I knew it was special. At dito kami natuto mag-swimming. Yung swimming pool pa niya ay vintage. It's so big and so deep. The pool was right on the bay. Like you look out and dagat na siya and you see the beautiful ships, you know, especially at night. Galing sa pamilya ng militar si Daphne at ang kanyang ama ay isa sa mga sundalong Pilipino na nabigyan ng pribilehiyo na maging miyembro ng eksklusibong club. Pag dinner dito, kailangan bihis ka. So nagbihis kami, tapos nag-dinner kami dyan yung main dining room nila. Ganda-ganda. And the waiters were wearing white gloves. Tapos dun ko na first experience yung mga madaming kubiertos. Kalagitnaan ng dekada 80 nang tumulak papuntang Canada, sina Daphne at ang kanyang pamilya. Dito na sila nanirahan. Matapos ang 14 na taon, nagkaroon muli ng pagkakataong makabalik si Daphne sa Pilipinas. Pero nagulat na siya sa itsura ng dating itinuring na playground. Yun ang heartbreaking. Iba na siya. There were parts that were boarded up. Some of the open colonnades were boarded up in plyboard. Bakit nasarado na yan? And then I saw butas-butas na yung mga ceiling, may mga leak, mga water damage, may mga danger signs, and oh my goodness. So I said, this is so bad. Malayong-malayo na yan sa imahen ngayon. Ang buluwagan, selungan, haligi at mga naglalakihang bintana, burado na. Tila nangalansay na ang buong gusali. I don't want to judge the plans of the new developer that got the contract here and the architects that are working on this. I've seen their plans and it seems like isa-save naman nila. Ang question ko lang ay medyo parang na-over-demolish naman. Isang bagong boutique hotel daw ang itatayo dito kapalit ng Army and Navy Club. Pero tila nauwi ata sa demolisyon. In fact, the instructions of the NHCP doon sa Oceanville was huwag nilang gagalawin yung main building. Pinagbigyan na nga sila doon sa ancillary building sa pwede nilang gipain, di ba? Pero yung main building, yung original na pre-war building na nag-survive nung Second World War, ang usapan doon, so huwag nilang gagalawin. Pero ginalaw pa rin nila, no? Ito ang nakaharap mismo sa main road. Ang NHCP o National Historical Commission of the Philippines ang isa sa mga ahensya ng gobyerno na nagbibigay ng clearance kung anong dapat gagawin sa mga luma at makasaysayang gusali. Pero ang clearance para tibagin ang ilang bahagi ng main building ng Army and Navy Club ay wala pang go signal, ayon na rin sa conservationist na si Ivan Henares. Nangyari, yung subcontractor ng developer, he went ahead not waiting for the permit. Kaya hindi rin kasalanan ng National Historical Commission. So I told my clients, kung may kasalanan kayo, admit it and pay the fine. Did you talk to the contractor about it? Yeah. Yesterday. Ano sinabi Kung mo? may kasalanan kayo, admit it and pay the fine. So we can move. Did they admit it? Yeah.
Sinubukan naming kunan ng reaksyon ng Oceanville, ang developer ng bagong Army and Navy Club. Ngunit hanggang ngayon tila natabunan na rin ang aming pakiusap. Sa ngayon, nagpalabas na ang gobyerno ng cease and desist order. Ibig sabihin, wala munang tibagang magaganap sa loob at labas ng Army-Navy Club. Kailangan makumpleto muna raw ang pag-iinspeksyon at pag-aaral sa kalidad at integridad ng gusali. Pero may panawagan si Palafox, dapat daw ay bilisan ang pagsusuri dahil sa kalumaan ng nalalabing gusali, maaaring bumigay ito ng anumang sandali. If you already have structures falling down, you have to retrofit. But we will, as much as practicable, restore it to the original design, even better than the reconstruction post-war 1972, much better than what it is today. Sa huli, nangako si Palafox na ibabalik ang kasaysayan ng Army and Navy Club. Tanging loob lang daw ang magagalaw. Pero ang labas ay isang malinaw na imahen na magpapaalala sa kupas na bahagi ito ng ating kasaysayan. Ang Maynila ngayon, pasikip ng pasikip kada taon. Padami ng padami ang tao, palago ng palago ang konsumerismo. Naging free-for-all na raw ang development ng Maynila nang mag-umpisang mahati sa 16 na syudad at isang munisipalidad. Watak-watak ang plano, tulakan ng espasyo. Pero hindi lamang dahil sa labanan ng espasyo kung bakit marami sa mga makasaysayang gusali natin ay nanganganib na mabura. Likas na raw sa isang Pinoy na anumang luma, dapat ng palitan. September Massacre, hindi ito isang titulo ng nakakatakot na pelikula o pamagat ng isang sci-fi book, kundi ito'y kwento ng tatlong gusaling tila hinubaran na kanilang makasaysayang alaala. Di kalayuan sa Army and Navy Club, matatagpuan ang Admiral Hotel. Dewey Boulevard pa ang tawag noon sa Rojas Boulevard. Dito itinayo ang pinaka-eleganteng gusali sa Manila Bay noong 1939. Tanaw ang pamosong takip-silim ng Maynila. Nagsilbi itong isang lighthouse para sa mga paparating na mga mandaragat. Dahil sa taas nito, senyales na papasok na daw sila sa tabing dagat ng Maynila. Ito na ngayon ang tinaguriang Mala Lighthouse ng Manila Bay. Mga simentong pinulbos. Kung heritage site siya, bakit ito giniba? Nung umpisa pa lang talaga intensyon namin na i-keep yung kanyang original structure at i-retrofit namin kung tawagin. But after several studies ng engineering namin and even other firms, napag-iisipan nila at na-i-recommenda sa amin na it's not structurally sound anymore. Ang Anchorland ang developer na magbibigay ng bagong bihis sa Admiral Hotel. Pero imbis na bihisan, tila hinubaran daw ang gusaling ito ng kanyang kasaysayan. Humingi nga kayo ng permiso na to demolish it from the local government. But the NHCP did not give you daw a permission to demolish it. Well, from the onset, lumapit kami sa local government, even to National Historical Commission of the Philippines para tignan kung anong dapat gawin. And we were given an information and we acted base dun sa impormasyon na nakalap namin. Ano pong information? At ito ay walang historical value. Sa inilabas na Cease and Desist Order or CDO ng National Historical Commission of the Philippines noong ika-26 ng Setyembre, sinabi nilang nagtanong lang daw ang Anchorland sa historical significance ng gusali at hindi humingi ng permit to demolish. Dapat din daw ay nakipag-ugnayan sila sa iba pang cultural agencies na interesado sa kalagayan ng gusali, tulad ng National Commission for the Culture and the Arts at National Museum. Pero tila nahuli ata ang pagpipresenta ng plano. Nauna nang maluray ang gusali. Pero kung conservation ng tunay na pakay, dapat daw sana'y hindi muna tinitibag ang malaking bahagi ng isang lumang gusali ayon na rin sa arkitektong si Paulo Alcazaren. Number 1, huwag mong galawin.
Number 2, wag mong galawin pero ayusin mo ng konti para magamit ng konti. So, nandyan pa yung building pero yung ibang area sa loob, ayusin at gawing functional. Pangatlo, i-conserve yung facade pero yung buong loob babaguhin. Dahil sa CDO, nakatenga muna ang pagtitibag ng gusali. Kailangan daw muling pag-aralan ang bagong plano. Pero di rin daw magtatagal at mapupulbos din ito sa Old Manila. Sinasabi nila, at the end of the day, it's all about the money. At kahit makalimutan ng kasaysayan, basta may pera. Again, ang intention namin, mailagay ang Admiral sa collection ng M Gallery, and this will be a milestone sa hotel industry na magkaroon ng first Filipino hotel sa global map. Ilang minuto lang ang layo sa Admiral Hotel ang Art Deco style apartment ng Michelle na itinayo pa noong 1930s. Tulad ng Army-Navy Club at Admiral Hotel, isa na itong gusaling hinubaran ng kasaysayan. Matagal na siyang na-abandon yata. Actually, yung lupa ang nandun. Saan po? Hanggang doon po. Oo. Kaya siguro, mag-ano sila ng bagong baka bumagsak. Tulad ng Admiral Hotel, wala man itong makapal na historical significance, maaari pa rin itong maikonsiderang bahagi ng ating cultural heritage. Dahil ayon na rin sa heritage law, anumang gusaling lagpas sa 50 taong gulang na may natatangi at naiibang arkitektura at nanggaling sa plano ng isang kilalang arkitekto o itinuturing na national artist, pasok sa listahan ng cultural heritage. There should be some financial incentives to preserve them. I don't think we have that. And then also the disconnect between the various agencies of government, national, metropolitan, or provincial, then the city and local governments. Ang watak-watak na kaisipang ito ng bawat lungsod na bumubuo ngayon sa Kamaynilaan ang tila salamin din sa ating imahe bilang isang bayan. So yan ang problema natin, yung governance structure, malaking sagabal sa coordinated physical development. And in the same light, also yung mga arts and culture initiatives ng mga iba-ibang LGU hindi coordinated, kanya-kanyang gawa ng festival at events. Lumalaban sila imbis na isang coordinated arts and culture initiative for the entire Metro Manila. Nagtataasan man ang mga gusali sa ating modernong kabisera, wala naman sa mga ito ang sumisimbolo sa ating pagka-Pilipino. Today's urbanity is defined more by which mall you go to rather than yung area. In the old days, urban public life was focused on yung settings for urban events. Pero hindi mo masasabi na hindi pwedeng ibalik yung vibrancy na yan. In fact, nandyan pa rin siya. Except that nawawala yung konteksto because you're changing the buildings. Pero posible nga bang sumabay sa modernisasyon na hindi isinasakripisyo ang pamana ng ating kasaysayan? Sa malayo, tila isang nakapusturang dilag ang simbahang ito. Mayumi, mapang-akit. Ang Poway Church dumaan na sa madugong labanan at ilang kalamidad. Pero buhay pa rin ang mga palamuting nakaukit sa kanyang konkretong damit. Itong simbahan na ito mahigit sa 400 taon na. At para sa mga taga rito, hindi lamang ito isang tahanan ng kanilang pananampalataya, kundi sumisimbolo dun sa dangal nila sa kanilang pinagmulan.
dangal na ayon sa kanila'y magtatawid sa kanilang kinabukasan. Talaga ang turista pumupunta dahil dito sa Poway Church. Mula nung na-declare ito as a World Heritage by UNESCO, ayun na yan. Local and foreign tourists, they come. Ang Baroque style na arkitekto nito ang dahilan kung bakit marami ang pinipili ditong magpakasal. At kung may kasalan, merong reception. Di kalayuan sa Poway, matatagpuan ang Sitio Remedios sa Corimao. Kadalasang lugar kung saan ginaganap ang reception party ng mga kasal sa Poway Church. Tila isang pinto ang Sitio Remedios sa panibagong dimensyon. Labas-pasok ka sa nakaraan. Ito naman, yung place dito sa sitio, parang extension siya ng architecture ng Poway. So yung in effect, nagiging siya para siyang example. So all the elements, mga bahay, yung plaza, yung low encompassing walls, yung mga features are all echoes ng Poway. Sinisigurado nilang hindi maiiba ang itsura nila sa mismong simbahan ng Poway. Like for example, ito, fence buttress. Okay. You can see this sa Poway. Sa bubong. Sa bubong, then sa mga bakod. Maganda raw ang naitulong ng paglago ng bilang ng mga bumibisita sa Poway Church dahil napapansin din sila. Hanggang dito raw umaabot ang grasya ng simbahan. Para raw epektibo ang conservation plan ng isang lugar, dapat daw na sustainable ito o pwedeng mapakinabangan ng marami. Tulad sa Maynila, maraming mga lumang bahay sa Ilocos ang nanganganib. A lot of these Ilocano houses have been slowly abandoned. Yung mga owners, so they went sa Hawaii, sa US, iniiwan yung mga bahay. Parang hindi na napakikinabangan. So a lot of the owners decided, dismantle na yung bahay, sell it for parts. Kaya naisipan ng may-ari ng Sitio Remedios na si Dr. Joven Cuanang at ang arkitektong si Rex Hofilenya na muling itayo at buuhin ang mga kinalansay na lumang bahay. Parang laro ang Lego, hiwa-hiwalay na bahagi, pinagkabit-kabit muli hanggang sa makabuo ng isang bahay. Maski ang mga batong nagsisilbing lakaran ng kapilyang ito ay mga batong galing din sa inabandonang simbahan ng Ilocos. May certain character ba ang mga bahay sa Bahay Pitig? Kasi ito, Bahay Pitig, ito ay Bahay Batak. Sa Bahay Pitig, isang floor lang, pero 2 floor sa Bahay Batak. Pitig is more of an agricultural town, pero anchored also on sa architecture kasi medyo very, very strong. So medyo graceful yung lines, you have those carved panels, may mga veranda, and raised yung floors to make the house cooler. Sa isang iglap, ang katahimikan ng lugar napapalitan ng isang eleganteng gabi ng kasiyahan. Halimbawa raw ito kung paano nagsasalo-salo mga Pinoy noon kapag piyesta. Kung ang Poway may hahalin tulad sa mga pira-pirasong kwento ng kasaysayang napagbigkis sa iisang pahina, ang Viga naman, isang librong sa kabila ng kalumaay, nababasa pa rin ng marami hanggang ngayon dahil napag-ingat at naalagaan. Noon pa man sikat na raw ang lugar na ito dahil sa ito'y coastal town. Naging sentro ito ng komersyo at kalakalan noong panahon ng mga Kastila. Kaya nung 18th to the 19th century, nagkaroon ng mga bahay. Nagpatayo ng mga bahay na mga ganito. At makalipas ang humigit kumulang 300 taon, ang mga kalesay paroot parito pa rin sa Kalye Crisologo. Hindi na mangangalakal ang pasahero kundi mga turistang pinagmamasdan ang mga lumang bahay na parang librong binabasa. Bata pa lang, talang tinuturuan na. So gumawa ng programa ang ating mayor para matutunan ng mga bata kung ano ang kahalagaan ng heritage ng Bigan. Andyan yung nagpagawa siya ng mga coloring books, mga workbooks,
na ang talagang tinutukoy niya ay ang bigan. So kumbaga sinimulan niyo sa education? Education sa mga bata. Istrikto ang building code sa Vigan. Walang titibaging lumang gusali, kaya miski ang mga sikat na kainan, kailangang makiayon. Kung sadyang wala nang magagawa pa at kailangang ayusin, dapat nakaangkla ito sa disenyo ng syudad. Ang kailangan lang daw ay pagbabago ng isip na ang kaunlaran ay hindi nangangahulugang pagpapalit ng bagong anyo. Malaking bagay yung karakter ng isang lugar at yung karakter at distinctiveness ng isang lugar base talaga to sa kanyang architectural heritage at saka yung kanyang history. Kailangan lagi may binabalikang kwento, may nakikitang buhay na testamento ng pinagmulan. Pawis, panahon at puso ang naging puhunan sa bawat gusali at istrukturang nanangkalipas na panahon. Na sa isang iglap lang, parang napakadali nating ipinagpalit sa inaakala nating pagsabay sa kaunlaran. Pero ito nga ba ang tunay na pag-usad? Ang pulbusin ang ating alaala. Marami ng natibag at nanimot na bahagi ng ating kasaysayan na kailanman hindi na natin maibabalik. Pero kung ang bawat isa sa atin ay sisikaping buhayin ang dangal sa ating pinagmulan, kaya naman. Ang pag-unlad ay hindi nakabatay sa kung anong pinakamataas, pinakamakinang o pinakamahal. Dahil ang totoong pag-usad ay kung paano natin tatawid ang nakaraan sa kasalukuyan at kung paano natin ito gagamitin sa paghulma ng ating hinaharap.